Sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hallelujah. Before we begin, let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, for this word, O Lord, na siyang aming paggulay-gulayan ngayon, O Lord God, as our theme for this year, for this 49th year anniversary, Lord God, the power, the praise, and thanksgiving. I know, Father God, that you have something good in store for each and every one, O Lord, na nandito ngayon sa on-site at pati na rin, Panginoon, sa online, na nununod dyan. I know, Lord, that this is not an accident, that they are watching right now. I know, Father God, that you have something good in store for them. Hallelujah. And I pray, Father God, that, Lord, move in our midst, move in our, them, O Lord God, kahit na nandyan sila sa online, Father God, I know the Holy Spirit is working today. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa na nakatuon sa aming online at sa aming on-site. Hallelujah. I pray, Father God, that you will use me, Lord, as your mouthpiece today. Na, Lord, hindi yung aking mga kahinaan dito makikita, ngunit ikaw lamang, Jesus, ang maitaas, maihahayag sa aming kalagitnaan. I pray, Father God, that, Lord, selyuhan mo, Panginoon Diyos, ang salitang ibababa ngayong umaga na, Lord, hindi ito manakaw ng aming kaaway na si Satanas. We rebuke any devourers, O Lord God, any disturbance, kahit na sa mga nununood yan, in the name of Jesus, I pray, Father God, that, Lord, yung kanilang internet signal ay maging malakas, Panginoon, hindi mapuputol, Panginoon Diyos, kung maaaring may mananggugulong kapitbahay dyan, in Jesus' name, we rebuke it, O Lord God, that, Lord, hindi kami madidisturbo ngayong umaga. Hallelujah. And Lord, we pray, Father God, that, Lord, let your Holy Spirit take control of your message this morning. Na, Lord, yung pag iminaba itong salita, O Lord, I pray, Father God, that, Lord, we can catch yung message, O Lord God, na, Lord, maitanim kaagad namin ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. And Lord, we commit this message, this service to you, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ we pray, and all the saints would say, Amen! Hallelujah! Kaya hindi na po natin patatagalin, mga kapatid. Woo! The power of praise and thanksgiving. Kung maalala natin, sino bang nagsulat nito? Walang iba kundi si kapatid na Paul. Nung sinulat niya ito, kahit na nasa kulungan siya, alam niya na merong kapangyarihan ang ating Diyos. But despite of his circumstances, kahit na sinasabing nakakulong siya, hindi siya nabalisa. Amen? Kasi karamihan sa atin, pag meron kang problemang dinadahanan na medyo mahirap sa tingin mo, ay wala na. Yeah, amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, the power of praise and thanksgiving. Amen. Mukhang kulang sa kain. Isa pa! Yan! Amen. Kasi buhay ang ating Diyos. Hindi tayo nung parang mukhang the power of praise and thanksgiving. Pero walang energy, mga kapatid. Kaya dapat pag ginagawa natin yan, i-declare mo yan eh. Dapat pag declare mo the power of praise and thanksgiving, dapat malakas. Amen. Kaya tatanungin ko kayo ngayon, kamusta na ang ating Christian life? How's our Christian life? Gaya ng sinabi dito sa ating nakalagay dito, pinaganda pa ito ni Ate Sam, oh. Kikita niyo, may mga art pa yan. Salamat sa ating artist, si Ate Sam. Amen. Kaya ang sinasabi dito, do you still have that joy in serving the Lord? Amen. Baka wala na. Or do we still give praise and thanksgiving to our God even if we are undergoing some circumstances or storms in our life? Or do we still believe that there is power in the name of Jesus? Do you believe? Kaya kung naniniwala ka dyan, kapatid, i-type mo dyan, Amen. O baka naman, you lose hope already. Sabi mo, ganon pa rin eh. 49 years na lang ganon pa rin yung sistema, pamamaraan doon. Ganon pa rin, walang pinagbago yung JCBLUIF. Kaya dapat, in our 49th year anniversary, dapat tayo ay magbago na. Amen. Kailangan natin yung we strive for excellence. Hindi na pwede yung bara-barang okay na ang okay.
Amen. Hindi na pwede yung, tama na to. Dapat mag-effort ka rin, kapatid. Ipakita mo na nagbago ka. Hindi yung, ngayon, 49th anniversary, on fire tayo. Paglabas natin dito, balik sa dating gawe. Wala. Amen. So this morning, church, I would like to encourage you with this verse of Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7, na siyang paggulay-gulayan natin. Amen? Napagulay-gulayan natin, and we will dissect this verse para malaman natin ano pa talaga ang verse na to. Kasi matagal na natin itong naririnig. Tama ba? Pero hatiin natin siya sa apat na sektor. Ang salitang ito. Una, ang ating titingnan dito, mga kapatid, yung sinasabi nating the problem. Grabe, simula pa lang may problema na kaagad. Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 8. Pero ang command niya sa atin, do not be anxious about anything. Huwag kang mabalisa sa lahat ng bagay. Anything. Ibig sabihin yan, lahat. Hindi lang isa, kundi lahat. Pero pagbukas pa lang ng verse, nakikita na natin, problema na kagad. Anxious. Amen? Parang ganito yan, mga kapatid. Sino ba dito ang nasubukang magmahal? Ayan, usapang pag-ibig. Amen? Lahat tayo nagmahal. Pati yung mga parents, nagmahal yan. Amen? Minahal niya kayang kanang anak. Amen? So pag mahal mo ang isang tao o yung isang nanay o isang tatay, pag nagmahal siya, ano ba ang ginagawa niya? Pag merong ahas na pumupunta sa inihigaan ng kanyang anak, pwede niya bang sabihin na, bukas ko na kukunin yan? Pagod pa ako pagbukasan ko na yan. Do you think pagbukas niya, pag kinuha yun, buhay pa kaya ang kanyang anak? Malamang wala na. So makikita natin dito, mga kapatid, pag nagmahal tayo, meron tayong tinatawag na concern. Amen? So pag concern ka, parang ganito yan. Pag concern ka, pinapakita mo yung iyong ginagawa. Amen? Mayroon tayong tinatawag na righteous concern na kahit hindi mo gusto ay kailangan mong gagawin yan. Amen? Kaya sinasabi din ni Paul dito, be anxious about anything. Do not be anxious about anything. Ibig sabihin, may concern sa atin. Gaya ng sinabi sa Greek word, ang anxiety daw, ang Greek word niyan, para meron tayong vocabulary this morning ay merimnao. Mukhang slang na slang to ka. Merimnao. Yan, inulit ko pa, ano? Ang sabi dito, it's talking about the troubled anxiety. Yung nababalisa ka. Amen? It's saying, when you've done everything, ginawa mo na ang lahat, and when you get the bad news, ang sinasabi dito, pag nagkaroon ka ng anxiety, in other words, don't fall apart. Amen? Don't fall apart kasi marami ang mga tao, pag nagkakaroon ng problema, nagkakawindang-windang na hindi na alam ang ginagawa, nararattle. Amen? Nararattle. Nahuhulog yung mga bulaklak dyan. Amen? Hindi na nila alam ang ginagawa. Amen? Kaya nagkakaroon ng anxiety. Grabe yung pressure ni coach na ma-perfect ko yung pagpatutugtog ngayon. Nagkakaroon ng anxiety, nadidevelop ngayon yung anxiety. So, I'm not saying we can eliminate anxiety. Nandyan talaga yung anxiety because we live in a world filled with anxiety. Ang daming problema sa mundo. Paano na lang ako bukas? Paano kakanin ko? Paano yung aking mga anak? Amen? In our fallen sinful nature, in this human body, we are going to experience anxiety. Kaya sinasabi ni Paul kanina, do not be anxious about anything. I think what Paul is saying here is, we can overcome it. Amen? And God understands us, but through the power of His Son, Jesus Christ, as His children. Kasi kung wala kang Kristo sa buhay mo, kapatid, with the Holy Spirit living in us, kaya natin napapagtagumpayan yung ating mga anxiety. Diyan, when anxiety comes, whether big or small, we can overcome it. Amen! Amen! Yan, dapat malakas!
anniversary to, tapos lupay-pay. Kaya dapat power. Kaya nga tinasabi kanina, power yung pinag-uusapan natin dito. So, ang sinasabi sa atin ni Paul, so be concerned but don't fall apart. Amen? Kasi baka matulad tayo sa kay kapatid na Peter. Anong nangyari kay kapatid na Peter? Nung inalis niya ang kanyang focus kay Jesus, anong nangyari sa kanya? Dahan-dahan siyang nalulunod. Amen? Si kapatid na Peter, dahan-dahan nalulunod kasi nagkaroon siya ng anxiety o pagkabalisa. Nung inalis na kanyang pagtingin sa ating Panginoong Diyos, ay nalunod siya. Pero anong sabi ni Jesus? Listen to what Jesus said to him at that moment. Sa Matthew chapter 14 verse 31, saying to him, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Bakit ka nag-alangan? Parang tayo din. Pag nagkaroon tayo ng problema, bakit ka nag-alangan? Tinatanong ka kagad ka ni Lord eh. Oh, you of little faith. Ang tagal mo na dyan sa church, naka 49 years na in church, ba't nawalan ka ng pag-asa sa church? Lumipat ng bakuran. Kasi ayaw niya yung palakad ng senior pastor doon. Hindi niya nagustuhan yung palakad ng senior pastor na maliit. Ay, sabi niya, pag nagmimensahe yung pastor noon, ayaw ko, naantok ako. Pero hindi naman pastor ang pinupunta natin doon. Tama ba? Si Jesus. Amen. Kaya huwag kang patalon-talon. Kasi maraming Kristiyano nagtatalon-talon ng simbahan. Naghahanap ng simbahan na maganda. Walang simbahan na maganda. Amen. Kristiyano pala ka ang tawag doon. Oh, hallelujah. Kaya what this verse is telling us, don't have anxiety, don't doubt. Huwag kang magbalisa, mga kapatid. Know how big our God is. Amen? And know how good our God is. Woo! Hallelujah! So, pag meron tayong anxiety, dapat meron tayong solusyon. So, ang solusyon natin, the prescription to anxiety, number 2 point, is the prayer. Yan! Madali lang, ano? Una kanina, the problem. Ngayon, the prayer. Makikita natin siya sa Philippians chapter 4, verse 6b. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. In everything, ang sabi, hindi lang isa, hindi lang dalawa, but in everything, by prayer. So pag sinasabi natin prayer, it is simply talking to God. Kausapin mo si Lord. Did we know that the longest prayer is through our praise and worship? Kaya ini-encourage ko ang ating music team na pag nagpe-praise and worship tayo, habaan natin. Kasi kung may kwento tayo Lord eh. Amen. Prayer, ang longest prayer is the praise and worship. Amen? And pag sinasabi natin rito, supplication, pag sinasabi mo supplication, it is simply making the request. Kung ano yung gusto mong mangyari kay Lord, pagkatapos mo siyang kausapin, gawin mo na yung request mo. Hindi yung request na kagad, Lord, gusto ko ng bahay kotse. Gusto ko ng magandang asawa sa mga single dyan. Amen? Gusto ko ng magandang jowa o gwapong jowa. Hindi ka agad, kapatid. Kausapin mo muna si Lord. Pray! Amen? Kasi yan yung solusyon sa iyong pagkabalisa. Manalangin ka. Amen? Amen? Simply talking to God what is bothering you, what you need, kung ano yung pangangailangan mo. And it says here, hindi lang yon prayer and supplication. Dapat merong pagpapasalamat. Amen? So, do it with thanksgiving. People that have spiritual stability, ito yung nangyayari sa kanila, mga kapatid. Listen to me. People with spiritual stability, when they pray, they are already ahead of time. Ibig sabihin niyang ahead of time, hindi pa man na dumadating yung sagot sa kanilang panalangin, ay nagpapasalamat na sila.
na kahit na hindi pa man dumating yung titulo ng lupa, sabi niya, ay salamat na Lord, dumating na. Ibig sabihin, kiniklaim na natin yan na sinagot na ni Lord yung ating panalangin. It is not even based on the answer to the prayer. Kasi maraming Kristiyano, nagbabase yung kanilang thanksgiving if the Lord answers their prayer. But what if not? Paano pag hindi na lang dininig ni Lord yung kanilang mga panalangin? Walang thanksgiving. Walang anniversary. Ayun lang. Ayun lang. Are we there? So many of us are very unstable. Hindi mga stable yung mga mind. When things didn't go our way, marami tayong, bakit Lord hindi nangyari? Bakit hindi ako ang na-promote sa trabaho? Bakit siya? Gusto ko pa naman maging manager, ba't siya naging manager? Gusto ko maging mudir kabir, bakit ako mga mudir maliit? Amen! Amen. Remember mga batid, we will only get a peace if we give thanks to our God. Amen? Knowing that whatever He does in your life is for your own good. Kasi maaaring hindi naman sinagot yung prayer mo kasi hindi nga, maaaring mapapahama ka dyan eh. Amen. Kagaya nga ng sinasabi, it is for your own good. Kasi ang sabi doon sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things works together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Remember mga kapatid, there is no accident in God. God is not an ambulance driver na pag may emergency ka, nandyan siya. Di ba? Pag may emergency, dumarating yung mga ambulance. Akala natin si Lord, ambulance driver na pag mayroon ka problema, nandyan na. O akala natin si Lord, ATM machine, na pag gusto mong may kukunin kay Lord, pipindutin mo itong mahiwagang buton. Jeremiah 33:3, lalabas ka agad yung sagot. Hindi! Amen? For your own good. Ang sinasabi dito, mga kapatid. Amen? Because He will say yes, He will say no, or He will say wait. You need to trust Him. Amen? So madali lamang. Pangatlo na tayo. Siyempre, pag meron ka ng prayer, anong mangyayari sa'yo? You will have the peace, and the peace of God which surpasses all understanding. Amen? Ito yung pangatlong bagay na dapat natin makikita dito. Bakit merong power sa ating praise and sa ating thanksgiving? Because if you praise and thank the Lord for all the things He has done for our life, magkakaroon ka ng peace. Hindi yung peace na stock, but the peace of God which surpasses all understanding. Kung makikita natin dito mga kapatid, notice the peace. Amen? This peace that God gives us, kung meron ka kamang problema through thanking Him and prayer, it is supernatural. Hindi yung peace na bibili tayo ng alak para magkaroon tayo ng peace. Uso pa naman dito sa ating lugar ngayon, nagbibenta ng mga alak, ano? Grabe! Hinahanap, sana ba si kapatid na nagbibenta na yung Pinoy ng alak na yun? Grabe, ano? Pero hindi pala yun ang nagbibigay sa atin ng peace. Kasi hindi mo mapaliwanag. It surpasses all understanding. Na kahit meron tayong problema, bakit kaya ganun? Mukhang happy pa rin si Coach. Akala ko wala nang sasakyan yun, but happy pa rin. Nakatawa pa rin. Amen! Hallelujah! What you are actually experiencing here is the real presence of God. Amen? Sometimes we only experience that real presence when we are in hard times. Tama ba? Gaya nga ng sinabi natin kagabi sa ating prayer meeting, kung hindi mo pinagdaanan yung season na yan sa iyong buhay, kasi sabi ni Brother Rimel, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 yung aming prayer meeting Sabi ko naman sa kanya, yung season sa buhay, pag hindi natin pinagdaanan yan, we cannot feel the presence of God sa ating buhay. Kaya ka pinapadanas ni Lord sa mga problema yan o sa mga storms ng iyong buhay para maranasan mo nga, totoo nga, buhay ang ating Panginoon. Amen. All things is possible with our God. Woo! Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya ito mga kapatid, that's why
many people are giving their testimony. Kasi pag walang test, mga kapatid, wala kang testimony. Amen? That they are thankful of the tragedy that happened to their life. Amen? God's peace is better than understanding. Yun dapat ang ilagay mo sa iyong utak, kapatid. God's peace is better than understanding. It surpasses the understanding. You cannot understand it. Na hindi mo mapaliwanag kung bakit nangyayari to. What I mean with this, when we are going through something, we always want to understand. Gusto natin palagi, bakit? Bakit nangyari to sa akin? Yun kaagad ang kinukuha ng tao eh. Hindi lang sumahod, kalahati lang pinasahod. Tinatanong kaagad si boss, bakit na hindi binigay yung sahod? Nabenta naman sana yung sasakyan ni boss. Diba? Yan pa lang sinasabi, bakit? Kapatid, may pinaparating si Lord sa iyo. Ibig sabihin, pag hindi ka pa nagpapasahod yan, sinasabi ni Lord na mabuti na yun at least hindi mo nagastos kaagad yung pera mo. Amen? Kasi pag pinasahod ka na nung Eid, malamang wala na, ubos na. Unang linggo pa lang, ubos na. Doon na kaagad sa Pilipinas. Kasi ang laki ng palitan, 13.95. Woo! Hallelujah. Ang problema, walang ipapadala. Hallelujah. Amen? That is where faith comes in. Doon papasok yung ating pananampalataya. We just have to trust God. He will give you peace in the midst of your storm. Peace that is beyond human understanding. And finally, the last and final word for us, pag meron ka ng peace, ano ang mangyayari? Ano ang promise niya sa atin? The protection. Woo! Hallelujah! Kasi ang sabi rito sa verse 7b ng Philippians chapter 4, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, the peace that God gave you will guard your hearts. Tama ba? Pag meron kang peace, panatag ka. Amen? Panatag ka. Wala kang problema eh. It means He's right there with you. Kasama mo ating Panginoon. Bakit heart? Bakit nasabi niyang heart yan? At bakit niya nasabing mind? Sa heart muna tayo. Amen? Because it is where you feel the anxiety. Diyan mo nararamdaman yung hindi ka nakatulog. Amen? Nagsiselos ka, but mas love niya pa yung isang kapatid kumpara sa iyo. Na ikaw naman sana ang unang nanligaw kay kapatid. Yun lang. Amen? Doon ka na-hurt. Amen? Doon ka na-depress. At marami pang iba. Gaya nga na sinasabi doon sa Proverbs, di ba? Ang ating puso ang pinakamapanlinlang. Walang gamot dyan. Amen? Walang gamot. Amen? Kaya nasali dyan, and the protection, ito yung promise niya, will guard your heart and your mind. Bakit mind? Kasi dyan ka nag-iisip eh. Pag pagkatapos dito sa heart, aakyat sa mind mo eh. Marumi na kaagad ang iniisip mo. Hindi na nagtitext sa akin, hindi na nagchat-chat si Habibi. Mo lamang nakahanap ng arabo doon. Yun lang. Baka arabuton. Kung sa Ilonggo pa, baka arabuton. Yun lang. Kaya, eto mga kapatid, pag meron kang peace, meron kang protection na will guard your heart and your mind. So, dami mong iniisip, paggabi, hindi ka na nakatulog. Hello, are we there? Amen. Pag nandiyan ka pa rin, kapatid, type mo dyan, amen. And what the Holy Spirit will do, ang sinasabi rito, anong gagawin ng Holy Spirit? I'm going to guard. I'm going to protect your inner being. Kasi ito yung iniwan sa atin ng Panginoong Jesus bago siya umakyat. He will be our Counselor. Yeah! Kaya dapat magbasa-basa tayo ng Biblia para malaman natin yung mga promises ni Lord para sa atin. Amen? Amen? Anong sabi niya dito? I'm gonna keep my promise. I will give you peace nung kanina. Amen? And you are gonna be protected from your anxiety. Mawawala yan. Pakisabi sa katabi mo, do you want God's protection? Mukhang lahat gusto. Amen. Kung ikaw dyan nanonood, do you want God's protection? Pakisabi dyan, pakitype dyan sa ating comment section. Amen. Hallelujah.
Parang ganito yan mga kapatid. Kung gusto natin ng protection, kung yari tayo, nasa Pilipinas tayo, ano? And we are living in a critical area. Ano kaya ang pinaka-critical na area sa Pilipinas? Maaring nasa Tondo ka. O maaring nandoon ka sa Mindanao, yung mga kapitbahay mo, mga rebelde, mga NPA. Ang dami mong kaaway doon. Maraming masasamang loob paggabi. So, ang mangyayari nito kapatid, gusto mo mang matulog ng gabi, pero pag habang natutulog ka, yung isang mata mo, dilat. Tapos yung isang kamay mo pa, yung kanang kamay mo, kasi may baril ka naka-ready yan, oh. Ang tanong ngayon kapatid, meron ka ba ang peace pag natutulog? Siyempre, wala. Pero ito ang isipin mo, if you are special person, ipalagay na lang natin, importanteng tao ka kapatid. Kung yari ikaw si congressman, ayan, si congressman ka. Pag si congressman, kasi hindi makatulog paggabi, maraming masasamang loob sa kapitbahay niya, tatawag ngayon si President Duterte, Congressman, nakakatulog ka pa ba dyan? Sabi ni congressman, hindi na, daming masamang loob ngayon, atakin at ako, Presidente. Dahil special ka ngayon, papadala ngayon si President Duterte ng mga sundalo para makatulog ka. Di ba ang saya-saya? At hindi lang sundalo mga kapatid, ay papadala niya pang sundalo sa iyo, yung pang special forces. Woo! Amen! Hindi lang special forces, kundi yung sundalo, kundi special forces. Imagine na lang natin, i-compare natin yan sa ating buhay Kristiyano, na pag napapalibutan ka ng kaaway, akala mo hindi ka special, but you are special in the eyes of God. Sabi ni Lord, sa tingin mo wala kang kasangga, wala kang sanggano. Pero hindi mo alam, si Lord pala yung nagpoprotekta sa'yo. Sinong nakaalala kay Prophet, hindi ko na naalala yung pangalan niya, si Isaiah yata yun. Kasi nakita nung isang hari sa The Book of Kings, basahin nyo na lang kung saan yun, na dahil alam nung hari ng kaaway na pag nakuha nila itong prophet na ito ng mga Israel, matutumba yung Israel. Kaya gusto nilang kunin yung prophet. Tapos si prophet ngayon, meron siyang kasamang isang disipulo niya, sabi niya, Prophet, Isaiah, napapalibutan na tayo ng hari, ng kaaway. Kasi gustong kunin para i-anoin sila, para sila daw yung mananalo ng gera. Tapos sabi ni Prophet Isaiah, napapalibutan ka. Pero pinalangin ni Prophet Isaiah, buksan mo Panginoon ang mata ng taong ito. Nung nabuksan yung mata ng taong ito, nakita niya yung mga anghel, nakapalibot, mas marami pala sa kanila. Woo! Mukhang hindi tayo nasasayaw. Hallelujah! Parang ganun din yan mga kapatid. Akala mo lang, pero pag nabuksan yung iyong spiritual eyes, pag nakikita mo yung protection nating Panginoon, masasabi mong, I am blessed. I am blessed. Kaya dapat, sa ating 49th anniversary, maganda yung kanyang sinasabi. There is power sa ating praise at sa ating thanksgiving. Magpasalamat ka kapatid kung ano man yung dumadating sa ating buhay. Amen? So parang ganun lang. Patapos na tayo. Ano pa nga ba? Una, nakita natin yung problema. Nung nakita natin ang problema, may prescription ka agad, may prayer. Pagkatapos ng prayer, meron ka agang peace. Pagkatapos, eto na, nagkaroon ka ng protection. Hallelujah. So, ang application natin, ito na, application. Amen. Ang application natin, bago tayo maghihiwa-hiwalay, bago tayo magkain ng masarap na pagkain, dahil anniversary ngayon, nagluto si Sis Myla ng masarap na pagkain. Sa mga hindi pa nakakuha dyan, pwede pang humabol. Hallelujah. Sa ating application, ang sinasabi rito sa atin, para ma-apply natin ang verse na ito sa ating mga buhay-buhay, ang sabi rito sa application, avoid everything and anything of the enemy. Kung gusto mong maprotektahan ka, magkaroon ka ng peace, lumayo ka sa kasalanan. Amen? And come to God always, night and day, that we may be familiar with the things of Him. Kasi pag
Pag palagi kang nagkukommune, nananalangin, gaya ng sinasabi rito kanina, nagpipray ka, pag palagi mong nilalapitan si Lord, alam mo na nadidiscern mo na mukhang mali yata itong desisyon ko sa buhay. Amen? Mukhang sinasabi mo, mali yata itong napasukan ko. Mukhang mali yata. Kaya nadidiscern mo na kagad na, hindi pala to. Amen? And allow the Lord to work in us always. And always obey His command. Sa lahat ng mga bagay daw natin ginagawa, mga kapatid, hindi lang isang bagay. Baka sabihin mo, dito lang ako magaling, Lord. Ito lang ibibigay ko. Itong kaliwang kamay ko, hindi ko ibibigay sa'yo. Kasi nawiwili pa ako sa mga makamundo. Hindi. In all our ways, always obey His command. Nag-gets natin yon? Sa lahat na ating ginagawa, sundin natin ang kanyang mga command. And know Him more by living for Him, with Him, communicating with Him always. Amen? So tinatawagan ko muli ang ating music team para awitan tayo ng... kasi gusto nating alalahanin, mga kapatid. We should remember. Itong 49th years, kailangan nating i-remember. Kahit na nandyan na lang si Ate Jem, kaya na ni Ate Jem yan. Amen? Amen. Hallelujah. Kuya Roger, kahit na wala nang pandinig sa tenga, malakas naman yung tunog ng gitara Kaya mo na yan. Amen. 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 Hallelujah. Tayo po ay tumayo lahat. Kahit na nandiyan ka sa bahay mo, kapatid, tumayo ka. Awitin natin uli yung ating awit kanina. Mel, paki-auto, Mel. Kasi nagkaroon na tayo ng 49 years anniversary. Dapat we should remember the goodness of God sa mga nakaraang taon. Amen? Kung makikita natin on how good He is to us as a church, as a family. Amen? Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Your body crucified to make me whole again. I will recall the kind poured out in sacrifice to trade the sinner's sin for your new covenant. Road with fear and trembling, no way burn as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah! Should lose my way if ever I deny your grace. Remind me of the price you paid. Hallelujah. I live in remembrance.
You've been so good to me. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good, Lord. You've been so good to me. You've been so good to me. All the things where I would be if not for you, if not for you. As far as eyes reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in memory. Tuloy lang, Kuya Roger. Hallelujah. Come on, church. Let's worship Him. Oh, we worship you, Lord. We give you praise. We remember, oh God, your goodness to us. We know, Father, that you are so good. Oh, hallelujah, Lord. We remember your goodness to us. For your new covenant, oh Lord God. You give us peace, oh Lord God. You give us that protection that we need, oh Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Come on, church, worship Him. We give you praise. We give you honor, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, church. Huwag mo pigilan yan. Worship Him with your tongue. Worship Him with your ways. Worship Him with your word. Oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Come on, church, give Him praise. We lift you up, oh Lord. We exalt your name. For you alone, God, is worthy of our praise. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Oh, ra, 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 ba, 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 si, ki, oh, hallelujah. We thank you, Lord. We give you praise. We give you thanksgiving. Woo! Hallelujah. Yes, Lord. Come on, worship Him. If it's not for you, Lord, we are nothing. Oh, hallelujah. You've been so good to me. Come on. You've been so good to me. All the things where I would be if not for you, if not for you.
thank you, Lord God. Not for you, Lord. We thank you, Lord, for your presence this Amen. morning. Thank you, Father God, that we Lord. enjoyed, oh Lord God, this day, Yes, Lord. communing with you, Father. Gaya nga sinabi ng kanta, Lord, we are having this new covenant Yes, in you, oh Lord God, as we remember your goodness to this church, oh Lord God, to our 49th year anniversary, Father God. Lord, I pray, Father God, that Lord will take us 10 more years, oh Lord God, into much better, much bigger church, oh Lord God, na Lord, marami pang sector, Panginoon Diyos, ang mapuproduce ng iglesyang ito, that Lord God, through us, oh Lord God, Jesus Christ will be lifted up, not just on this place kung saan mo kami Yes, ginagamit, Lord. Panginoon Diyos, but all over the world, globally, Yes, Lord. Panginoon, worldwide. Amen. Because we know, Father God, that there are a lot of souls that we need to win Yes. for you, Father. Amen. Hallelujah. We will not stop, O Lord God, Amen. to win souls and make disciples in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon, Yes, for this day, Yes. for giving us this thanksgiving, for there is power in the name of Jesus. Hallelujah. That Lord, through your Son Jesus Christ, ay magrerema sa mga buhay ng bawat isa na nandito at sa mga nanonood dyan online. Amen. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for using me today as your mouthpiece, O Lord God, as the vessel that will channel your word, your Holy Spirit, O Lord God, your anointing, Panginoon. I know, Father God, it is overflowing in this place at sa mga nanonood dyan online. I know, Father God, that you have reached them today. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for you alone is worthy to be praised. We remember your goodness to us, for Lord. For we know, Father God, that you are our good Father. Hindi mo kami kinakalimutan, Panginoon. You protect us, O Lord God, from all anxiety, from all worriness, O Lord God, from this world, because there is peace in the name of Jesus. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit. Sa iyo lamang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. At lahat po tayo magsasabi ng Amen, Amen. Amen.